So yun, kakatapos ko lang mag-edit. Today, wala muna tayong tutorial. Gagawa muna ako ng vlog, yung ginagawa ng mga vlogger sa YouTube, di ba? iPad nga pala ginagamit ko pang edit ng mga shorts at reels. Silipin natin tong third YouTube channel ko. Medyo bumababa na yung views nito. Dati nagpipik to sa 60M views eh. Pero okay pa rin yan kasi hindi pa rin nawawala yung revenue at walang violation. Yun ang mas mahalaga kaysa sa views. Ang AI tools nga pala na ginagamit ko ay Google Flow kasi number 1, pagmamay-ari din ni Google ang YouTube at meron itong Synth ID. Ito nga pala yung running revenue ng mga channels ko. Medyo bumaba ng konti kaya todo grind tayo at mag-iiba tayo ng approach sa mga content. Anyway, tama na muna yan at babalikan ko na lang yan mamaya. Papakita ko sa inyo kung nasa ang lugar ako. Napakaganda dito mga idol. At nandito na nga tayo mga idol. Titignan natin kung ano yung mga makikita natin dun sa gitna ng dagat. Pupuntahan natin yan mga lodi. Sa mga hindi nagtatanong, mahilig po ako sa nature at mga animals. Habang papunta kami dun sa spot na pupuntahan namin, sumabay itong mga dolphin sa bangka. Ayan o, ang gaganda. Sabay-sabay sila. May maliit, may malaki. Meron pa kanina, hindi ko nakuha ng video. Parang tumalon siya tapos nagpasikat. Astig neto mga lodi, sa video ko lang nakikita yung mga ganito. Pero pag nakita mo ng personal, napakaganda pala. Nung time na to, nafe-feel ko kung gaano kaganda ang nature na ginawa ng Panginoon. Tignan nyo naman, no? Hindi lang tayo ang nakaka-appreciate, kundi pati na rin sila. Isa to sa dahilan kung bakit ako naging isang content creator. Gusto ko kasi ipakita sa mga tao na sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa mundo natin ngayon, meron pa rin ganitong kagagandang lugar na pwedeng puntahan or bisitahin ni numan kapag sila ay nababurnout na or gusto nilang mag-unwind. At ang pinakamaganda dito ay nasa Pilipinas ito. Wala to sa ibang bansa. Tignan nyo naman yung tubig parang swimming pool. Dati sa YouTube ko lang napapanood yung mga to yung mga vlog ni Gio Ong tsaka yung mga travel vlogs ng ibang vlogger. Pero ngayon nandito na ako, napakaganda sa personal. Ito ang kagandahan kapag ikaw ay isang content creator. Mag-upload ka lang ng isang beses sa isang araw, pwede ka nang gumala. So yun, magsa-sunset na pala mga lodi at ito nag-rent kami ng kayak ni Mrs. Gusto ko lang i-emphasize yung ganda ng sunset, kung gaano kainit yung araw na tumatama sa aming mga balat. Napakaganda ng likha ng Panginoon. Back to our crib mga idol. So chinek ko tong in-upload ko kahapon. Damn, sarap sa mata kapag kaganyan. Plus 999%. Ibig sabihin yan, viral yan. Ito yung sample revenue ng isang upload pa lang yan mga idol. Paano kaya kung 10? Ito naman yung dahilan kung bakit siya nag-trending. So yung impressions niya, tsaka yung click-through rate mataas. Kaya nirecommend siya ni YouTube algorithm. Tinuturo ko din yan doon sa community namin kung paano mapataas yan. Para matulungan yung iba na magkaroon din ng opportunity sa YouTube automation. Ito naman yung isa sa pinaka-importanting metric sa YouTube. Dapat yung geographies mo ay United States kasi mas mataas yung revenue. Syempre may guide din tayo kung paano magkaroon ng US-based audience sa ating community. Yun mga idol, i-review ko lang yung mga nagpapa-review ng channel dito sa aming community. Tinitignan ko isa-isa yung mga content kung ano yung mga dapat nilang i-improve at nilalagay ko sa isang file at sinisend ko sa kanila. Para alam na nila kung ano yung mga do's and don'ts kapag ikaw ay isang content creator. Malaking tulong yan lalo na dito sa isa nating na review na nalilito nung una pero ngayon nakuha na yung tamang strategy. So yun mga lodi, good morning. Di ko na na-vlog kanina kasi maaga yung flight namin. Maaga kami nagising ni Mrs. On the way kami ngayon sa Mindanao. Sa mga nagtatanong, pala travel po talaga ako every month kung saan ako nagpupunta. Para akong isang stray cat na malaya, hindi nakakulong at kahit saan pwede pumunta. Ito kasi yung lifestyle na pinangarap ko noon pa. Kaya ngayon tinutupad ko isa-isa. Ito yung pinapaulit-ulit kong sinasabi sa mga viewers ko. Yung mga pangarap mo ngayon, balang araw magiging normal days mo na lang yan. Hindi ka habang buhay nandyan sa sitwasyon na yan, kaya magtiwala ka sa sarili mo at sa Panginoon. Sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon, yung iba kasi nawawala na ng pag-asa. Pero kagaya nga nung sinabi ko 2 years ago, nanonood lang ako ng vlog ni Gio Ong, pero ngayon eto na, tinutupad ko na yung mga napapanood ko lang at pinapangarap ko dati.
Naniniwala ako na ang buhay ay pinahiram lang sa atin ng Diyos at mapaglaro ang tadhana natin dito sa mundo. Minsan pwede tayong mabulag, pwede tayong mapilay, pwede tayong hindi na makarinig, hindi na makaalala at pwede ring hindi na tayo makahinga. Kaya hanggat kaya mo pa, patuloy ka lang na mangarap at kunin yung mga gusto mo as long as wala kang tinatapakan na ibang tao. Ang tunay na kayamanan sa mundong ito ay ang masayang buhay. Meron tayong lahat nun, hanapin mo lang, wag mong sayangin at gamitin mo sa tama. So yun mga Lodi, nandito na nga pala tayo, nakabalik na tayo sa Airbnb at meron silang mga weights, so pwede tayong mag-exercise. So since nagbubuhat din ako sa bahay, bubuhat muna tayo dito kahit konti, ayan. Pag okay ang physical health mo, maganda rin ang decision making, kaya kailangan natin to mga Lodi. Itong maleta na to, papakita ko sa inyo kung anong laman nito. Hindi tayo politiko, hindi rin tayo anak ng mayaman, pero eto, isa lang tayong normal na tao na marunong dumiskarte sa buhay sa pamamagitan ng content creation. Ayan o, hindi yan instant o galing sa swerte. Katas yan ng sipag, tiyaga at consistency. Ito yung sinasabi nilang perang nasa goma. This is not to brag but to inspire na kahit simpleng tao lang tayo at ordinaryo, hindi tayo sikat, ay kayang-kaya nating makipagsabayan sa buhay sa pamamagitan ng content creation. So yun mga Lodi, for today nag-rent kami ng car para makapag-road trip dito sa Camiguin Island. Mas okay sana motor kaso lang medyo naulan. First time ko nga pala mag-drive dito sa Mindanao, panay na lang ako sa Luzon at Visayas palagi. Iba talaga yung aura dito, napakaganda ng tanawin at kalsada. Pupuntahan namin yung mga tourist spots dito isa-isa at hindi ko na mabablog lahat pero sama kayo sa road trip mga Lodi. On the way kami sa unang destination, yung tinatawag nilang White Island. Kailangan daw maaga doon kasi pag tanghali na medyo mainit, wala kasing puno doon at wala kang masisilungan. Touchdown dito sa Camiguin White Island at totoo nga yung sinasabi nila, puro buhangin dito, walang puno, walang kahit ano, para tong isang malaking sandbar. Pero tignan nyo naman yung buhangin dito mga idol, napakapino, parang mas mapino pa to kaysa sa Boracay. Ayan masarap sa pakiramdam na pupunta ka dito hindi parang magbakasyon dahil nakalive ka, kundi dahil hawak mo ang oras mo dahil wala kang boss na sinusunod. Yan ang isang perks ng faceless YouTuber. So yun, pabalik na tayo sa nirentahan nating kotse. Hindi ko na ipa-vlog yung iba dahil gusto kong i-enjoy yung araw na to nang walang hawak na camera. Yon, kakatapos ko lang mag-edit ng AI content. Tignan nyo to, tinamaan yung page ko sa FB ng risk. Medyo bumaba yung views ko pero ayos lang yan. Ang pinaka-importante dyan, eto, ayan meron pa rin tayong revenue kahit papano. Huwag kayong magpapanik pag nagka-risk yung page nyo. Embrace the changes. Dito kasi sa community namin, meron ng YouTube at Facebook automation. Yan yung mga resources na magagamit mo dito. Hindi ko na to ipopromote. Wala akong ganang magbenta ng course ngayon kasi nga naka-vacation mode yung katawan ko. Pero kung interesado talaga kayo, nandyan yung link sa description. Kayo nang bahala humagilap dyan. At the end of the day, kayo din naman ang magde-decide kung gusto nyo talagang matuto o hindi. So yun, nanonood tayo ng episode ni Alec Cuenca. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung mga madalas kong pinapanood na content creators, lalo na to si Tito Mikey. Ayan napakarami mong matututunan dyan. Para naman sa mga Gen Z, ito ang marerecommend kong panoorin nyo. Itong si Casey ang isa sa mga good example na dapat mindset ng mga Gen Z ngayon. Tularan nyo siya, lalo na sa mga kabataan dyan. Huwag puro mga prank o mga basurang content yung pinag-a-absorb nyo. Always remember, kung meron kang cellphone at data at nagagamit mo, nakakapanood ka sa internet, sapat na yan para baguhin ang buhay mo. Pero hindi mo yan malalaman kung hindi mo susubukan.